In support to the 7-point agenda of the administration of Governor Antonio H. Cirillas, the 27 lovely candidates for Miss Zamboanga del Sur 2015 were given a chance to explore the beauty of the province through a Laag Sambusor experience. Serving as advocates to promote significant programs of the provincial government with partner LGUs and other government agencies. Zamboanga del Sur is blessed with natural beauty, best defined by its verdant mountains, gorgeous beaches, protected landscapes, and marine sanctuaries. With this natural abundance, this group of candidates embark on their quest to promote our eco-tourism destinations in the province. Unang tinungo ng mga candidates ang Cathedral Cave ng Suminot. Sa sasakyan pa lang, halatang-halata ng excitement sa mukha nila. First time pa pala nilang mag-caving. Kung bakit binansagang Cathedral Cave, that is what the candidates are going to find inside. From this angle, parang ang bungad ng simbahan ang iyong makikita. Kaya siya tinatawag na Cathedral Cave. The cave was so very impressive. This is my first time in here and I was so amazed. This cave is very unique and I enjoyed a lot. The beauty of this cave resembles the beautiful people of Suminot. Next stop, Dolinos Resort in Tambulig, Zamboanga del Sur. Medyo ginabi na sa biyahe at tamang-tama lang naman upang ma-enjoy ng mga candidates ang night swimming with this natural spring water swimming pool. While some candidates enjoyed swimming, may dalawang candidates palang di marunong lumangoy, kaya dito na lang sila nakikiligo kasama ang mga bata. Sa susunod, magbaon na kayo ng tabo ha! On our next activity, gustong puntahan ng mga candidates ang Lake Maragang ng Mount Timulan Protected Landscape. A mystic lake that is perched 750 meters above sea level. Kaya lang, this requires more time and more endurance. Kaya hanggang base camp na lang sila at di naman nasayang ang kanilang experience doing some trekkings. Siyempre, pag sinabing lake, may gaganda pa ba sa Alindahaw Lake View Resort? Majority of the candidates ay first time din na pumunta dito, kaya masyado silang nag-enjoy with picture taking, sightseeing, and swimming. Gabi na rin nang marating namin ang Tambunan Beach sa tabi na, kung saan matatagpuan ang world-class diving site ng Zamboanga del Sur. Matiliman, di naman sinayang ng mga candidates ang panahon upang magpa-picture, having in background this famous rock formation by the beach.
An ounce of prevention is better than a pound of cure. Kaya priority ng Cerillas Administration ang kalusugan at puspusan ang pagpapatupad sa buong lalawigan ng Republic Act 9003 o ang Ecological Solid Waste Management Act of the year 2000. Dito gumawa ng pangalan at nakilala sa buong bansa ang Municipality of San Pablo. Taon-taon kasi, since 2008, tumatanggap ng national awards ang mga barangay nito sa annual search for barangays with best sanitation practices. Last year lang, ang Barangay Payag at Barangay Tandubuay ay pinarangalan bilang best barangays in sanitation practices sa national level. Kaya pabago-bago man ang panahon, binisita ng mga candidates ang bayan ng San Pablo upang magpaturo ng kaunting kaalaman na maaari nilang ipamahagi sa kani-kanilang mga komunidad. Namangha sila nang makita ang malinis at lunti ang dalampasigan ng bayan, kahit na pinamamahayan ito ng maraming tao. At kung paano ito napanatiling malinis ay dahil sa tamang pagtatapon ng mga basura. Binisita rin ng mga candidates ang Barangay Tandubuay, kung saan pinagkalooban sila ng napakainit na pagtanggap mula sa mga barangay officials at mga tao roon. Labis-labis na kasiyahan ang hatid ng pagbisitang ito ng mga candidates sa Barangay Tandubuay, lalo na nang makita nila ang mga ito na nakibahagi sa Coastal Rehabilitation Project sa gitna ng malakas na buhos ng ulan. I think this is the cleanest municipality of Zamboanga del Sur. Now that I finally got here, I conclude that this place really deserves the award. Kung may daang matuwid, may daang malinis. Dito sa San Pablo, sana tularan nyo kami. Now we'll left a legacy in San Pablo. Kung napapansin nyo, mas lalong lumiliwanag ngayon ang buhay sa bayan ng Dumalinaw. This is all because of these 40 units solar streetlights na talaga namang nakakatulong upang mas sumigla ang negosyo't pangkabuhayan. Dito lang kasi yan. At masyado namang nag-enjoy ang ating mga candidates sa pagbabiking at pagpapahangin in this 4-lane highway ng bayan. Bukod dyan, ang mga solar lights na ito ay talaga namang nakakatulong upang maibsan ang kriminalidad. Liwanag ang paligid at tumuloy-tuloy sa pag-agos ang buhay. The greatest infrastructure this administration has come into is the construction and development of the Provincial Government Complex, which is home to Zamboanga del Sur Sports Academy. Integration of these infrastructure projects to the academic communities make it more meaningful, especially on the delivery of quality tertiary education to the doorsteps of the poor. May mga candidates din pala tayong pabebe. Alam niyo kung bakit? Nais kasi nilang matuto ng integrated rice duct farming system. Kaya habang nangungurot ang init ng araw, abalang-abala naman silang nakikinig sa lecture about this farming method. Nang biglang bumuhos ang ulan, binisita din ng mga candidates ang demo farm ng Zamboanga del Sur sa Aurora upang masubukan ang Gahong-Gahong Kasaba program.
Marami na ang pamilyang binago ng programang ito dahil madali lang gawin. Organic at sustainable pa. Kaya bilang pagpupugay sa mga magsasaka sa buong lalawigan ng Zamboanga del Sur, ang mga candidates na ito ay nakiisa sa inyong unti-unting pagbangon. Organic is life. Sa kasama, aasenso ka.